we need to forgive, mga kapatid. Be kind one to another, tender-hearted, with compassion, mga kapatid, with understanding, with love, that we forgive one another even as God for Christ's sake hath forgiven you. So yun, mga kapatid, the same forgiveness that we have received from God, we also extend it to other people. So, hindi naman po, mahirap po talaga ang magpatawad. Alam po natin yan sa bawat isa. Sa akin din po, mahirap ang magpatawad and lalong-lalo na po yung magpatawad at kalimutan. So, pag napatawad po ay hindi po natin agad nakakalimutan yung offenses na nagagawa ng ibang tao sa atin. Lalo na po pag yung malaki talaga na sobrang nasaktan po tayo. But, there's a but. But God's love is greater, mga kapatid. Hindi sa sarili nating pagmamahal o hindi sa sarili natin, mga kapatid. But through God, mga kapatid, we could release forgiveness for the people who has wronged us. So yun, mga kapatid, sa sarili natin, iniisip natin yung forgive. Parang pag sabi natin forgive, nagrigat mo. Kaya po ba natin yung mag-forgive agad-agad? So, sa atin po, hindi po sa ating sariling abilities. It is not through our own abilities, but it is through God. So, bakit nga po ba necessary or why do we need to forgive? Because once that we don't forgive, yung unforgiveness can turn into emotional pain, it could turn into anger, it could turn into hate, into hurt, bitterness, and eventually, mga kapatid, ay ang masisirain nun ay hindi lang yung sarili natin, but also our relationship to God. So, mga kapatid, we need to forgive. So, we are Christ's people. We have become a new creature in our own nature, which comprises of our past habits, yung mga mistakes. We must also, kasama ng mga yun ay i-bury na din po natin yung resentment and unforgiveness na dala-dala pa po natin sa ating mga puso. And may the Lord help us go through this process kasi po, it's truly not easy, mga kapatid. Alam po natin yan. So mga kapatid, ito po ay forgiveness is not optional. Wala po tayong option na, will you forgive? Yes or no? Mga kapatid, wala pong ganun. Our forgiveness is mandatory. You have to forgive even though. Kung ano man po yung katuloy ng even though na yun. We have to forgive. In Matthew chapter 6, verse 14 to 15, it says there, "For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses." In this scripture, mga kapatid, ay malinaw, mga kapatid, that if we forgive not, our Father will not also forgive us. Yes, mga kapatid, Jesus died on the cross, mga kapatid, and He has already paid He has already paid the debt of our sins. But we cannot fully experience it if our heart is closed, mga kapatid. If we stay in the darkness, hindi natin ma-feel or ma-experience yung full freedom ng kapatawaran ng ating Panginoon if our heart is closed and we are still staying in the dark. So, when we choose to stay in the dark, yun yung mga times na we choose to stay trapped, mga kapatid, sa ating bitterness. We stay, when our hands are full of hatred and our hearts are hardened that we don't receive joy, mga kapatid. So, dun sa mga bagay na yun, mga kapatid, sa mga sitwasyon na yun, ay delikado sa atin, mga kapatid, kasi hindi na natin nakikita yung pagmamahal, yung kapayapaan, yung kagalakan na binigyan ng ating Panginoon sa atin. And we just we stay trapped doon sa darkness, mga kapatid. And then we come back to that na it is not because of us, but it is because of what we have received from God. What we have received, we may also freely give sa ibang tao, mga kapatid. So, una-una po, mga kapatid, forgiveness is an attitude of the heart.
Forgiveness is an attitude of the heart. It represents the core of our character. So your true self before you speak or even before you take an action, that is the attitude, mga kapatid. So, forgiveness, it is when somebody wronged us, but we choose to pray until we have an attitude that we do not seek revenge against them. Ayaw natin na yung naranasan natin or yung naramdaman natin ay mararamdaman nila. Or ayaw natin na yung kasamaan na na-feel natin or any negative emotions ay ma-feel ng ibang tao. So that is forgiveness, mga kapatid. So, sa tulong ng ating Panginoon, we always seek God's presence. We always go to the altar, mga kapatid, and ask God to release us. Release those terrible emotions, those negative emotions, just like hatred and bitterness, so that even though, mga kapatid, ay may ginawa yung isang tao, yung ibang tao sa atin na hindi maganda or nasaktan tayo, ay we can still treat them with love. We can still treat them with kindness, respect, and love. So, we pray and pray and pray, mga kapatid, na until that forgiveness becomes our attitude. Na natural na lang siya sa ating mga Kristiyano, mga kapatid. But not, mga kapatid, it comes naturally, but not by our own efforts, mga kapatid. It is not by our own righteousness, but we look upon God, mga kapatid. So, isa rin pong paalala sa atin, mga kapatid, hindi ibig sabihin that we forgive ay kinokondone na natin or parang hinahayaan natin, tinotolerate natin yung kasalanan, mga kapatid. We do not condone sin or we do not accept excuses. We do not, parang forgiveness is not cover up. It is not to avoid consequences. Actually, forgiveness is recognizing that sin is sin, but then we choose how to deal with it. Hindi sa masamang kaparaanan, pero sa kaparaanan ng ating Panginoon, mga kapatid. So, another point, mga kapatid, is forgiveness doesn't clear the other person of their responsibility and accountability before God. So, hindi porket we forgive them ay may superpowers na yung forgiveness natin and wala na silang consequences, mga kapatid. Even though we forgive them, pero kung sila mismo ay hindi sila nagre-repent or they don't have a genuine repentant heart, sila ay hindi pa rin free from their own sin and guilt. So yun, mga kapatid, ay hanggang dun lang tayo sa forgiving, but we cannot truly free them from their sin and guilt. So yung part na po na yun, sila na po ng ating Panginoon. It's between that person and God, na mga kapatid. So forgiveness is also letting God take control, mga kapatid. So that's why we release ourselves from unforgiveness. So in our part, at least we are willing to forgive and we have peace, mga kapatid. Yun ang ultimate goal natin, mga kapatid. When we forgive, we should have peace in our hearts. So, yes, mga kapatid, truly, meron po talaga yung mga mahirap na patawarin, mga kapatid. Alam naman po natin because we have emotions, we have feelings, and forgiving is not just about words. Hindi lang naman sasabihin na I forgive you, pero half-hearted or wala man lang kapuso-puso na I forgive you. So it is also releasing, mga kapatid, the feelings we have towards a person, the negative feelings we have towards a person. And mga kapatid, so we also remember, mga kapatid, or we must also remember, mga kapatid, na the feeling of anger alone is not a sin. But when we allow that anger to lead us to destructive behavior, such as nananakit na tayo or lashing out hateful words and hateful actions, doon na po siya nagiging sinful. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 26, "Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath." It's normal, mga kapatid, dahil natao tayo, we feel the feeling of anger. We feel angry, mga kapatid. Pero wag natin hayaan na yung anger natin na yun ang mag-lead sa decision natin na hindi maganda. Amen, mga kapatid.
Praise the Lord, mga kapatid. May the Lord help us. And yun nga po, parang oftentimes, napapaisip din po tayo, how about yung mga tao na nakaranas ng abuse, mistreatments, mga kapatid. So, meron pong mga ganun, mga kapatid. And in these situations, yes, we choose to forgive, but also, it doesn't mean that you forgive ay babalik ka na doon sa environment na yun or doon sa to that person again na magiging vulnerable ka ulit sa kanya. But you don't have to bring yourself back to that same situation. Kasama po ng forgiveness, may wisdom naman po na binibigay ang ating Panginoon na when we pray, that may forgiveness also comes with wisdom from God. So, hindi po sa lahat ng pagkakataon that we forgive ay kailangan na maging vulnerable ulit tayo. That's why we pray, mga kapatid, that we seek God's guidance sa atin kung paano natin i-deal yung tao, mga kapatid, na we still with love and respect. Praise the Lord. And another one, mga kapatid, truly so, forgiveness benefits us. It does more to us than the other person. So, forgiveness ay sa atin, mga kapatid. Kasi if you hate somebody, wala naman yung magagawa sa kanya. Parang ikaw lang din yung maapektuhan. Unless sasaktan mo siya, yes, masasaktan siya physically. Pero ikaw pa rin yung nagkasala. So, kahit na may bitterness ka towards them, ikaw lang din yung maapektuhan. It's inside you and parang nasisira din tayo inside. And these emotions and feelings twists our lives and it can cause also physical illness. Maaring masyado ng overwhelming sa puso mo or very overwhelming na sa feelings mo and nagkakaroon na ng physical effects. Nagkakasakit ka na, meron ng mental and emotional na mga problema and even yung spiritual blockage, mga kapatid. Yun nga yung sa we stay in the dark and then our heart is hardened already. So, delikado, mga kapatid, if we harbor those grudges, mga kapatid. So, forgiveness is an open door. So, there is power in receiving, but also there is more power in releasing it. So, because the more you are holding on to the grudge, the more it hurts. So, you have to release it. Amen. Amen. Praise God. So forgiveness is also God's way from releasing us. Not releasing the other person, but releasing us from the pain caused by other people. It may seem unfair, di ba, mga kapatid, na siya tinasaktan, ako yung nagkasala yung ibang tao, ako yung nasaktan, and then ang gagawin ko lang, i-forgive ko. Parang wala man lang bang consequence dun sa isang tao. But then, it's between that person and God, mga kapatid. So, we forgive, and then we remember, mga kapatid, what God did on that cross. Hindi pa tayo nagre-repent, mga kapatid. We are still sinners, mga kapatid, but He chose to die for us. He chose to forgive us, mga kapatid. That is God's forgiveness. Hallelujah. That is God's love for us, mga kapatid. In Romans chapter 5, verse 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So forgiveness is the best for us, mga kapatid. It enables us to have a wholesome relationship with God and also with other people. Kasi na-let go mo na, na-release mo na yung negative emotions mo. And you can have a genuine, wholesome relationship with God na wala na yung blockage, wala na yung barrier, mga kapatid. And also, wala na yung barrier mo with the other people, with the other person. Mga kapatid, we always remember that we model God's love. We are the fifth gospel, mga kapatid. So we model God's love when we forgive. So we ourselves are products of forgiveness. What we need to do, what we have to do now is to extend that same love to others. Truly, it is hard work, but we must forgive because they are souls. Let us look at them as souls, mga kapatid, na imperfect people, mga kapatid, na nangangailangan ng grace.
We are not all perfect, mga kapatid, and we are all the same sa harapan ng ating Panginoon. So, our lives, mga kapatid, must speak Jesus, and forgiving is one way to do that, mga kapatid. So, maaring yung pag-forgive mo ay, it could be a way for other people to be saved. It could be a way for other people to be restored, mga kapatid. So, walang limitation, mga kapatid, ang magagawa ng ating Panginoon as long as we follow, mga kapatid, yung commandment niya sa atin. Thank you, Jesus. Hallelujah. And as I close to the end, mga kapatid, ay a personal testimony lang, mga kapatid. Sa akin po, parang napansin ko lang din po sa sarili ko na madali po akong magpatawad pag maliliit ko na mga bagay. Parang, for example, na-offend ako today, makakalimutan ko na agad yun. Parang hindi na ako na-offend. Parang ganun po. So, parang for me, it's a blessing. Kasi, kahit na, hindi naman sa gawin akong punching bag, no, pero, yun kahit na small offenses is, I easily forget it, mga kapatid, and I easily forgive. Pero, syempre, hindi naman po ako perfect, mga kapatid ko. There are also limitations. So, dumating na po sa point na nahirapan ako. And, lalo na at malaki yung pagkakamali. But, because, mga kapatid, I am surrounded with godly people, I am surrounded with, naririnig ko yung preachings, yung teachings, mga kapatid, ay, nandun na may na-realize ako, mga kapatid. Pero hindi agad-agad. Parang nag-dwell din ako, mga kapatid, sa negative emotions for quite a long time. Pero dumating din po yung realization na, and then nung dumating na po yung realization na yun ay parang I am able to finally release it to God. So during one of the devotions, mga kapatid, I prayed for those emotions, the negative emotions, mga kapatid. Kung ano lang natin yung negative emotions kasi parang ang dami, pag-iisa-isahin ko, parang sabay-sabay na lahat. Kasi masyado nang mabigat, mga kapatid. So I lay it all down sa paanan ng ating Panginoon, and I prayed na for God to fill my heart with joy and with love, mga kapatid, and peace, mga kapatid. So nung binaba ko na sa paanan ng ating Panginoon, mga kapatid, ay parang nung napuspos na ako, mga kapatid, ay parang hindi ko na nakita yung mga tao na yun as their mistakes. But then, ang nakita ko, mga kapatid, ay yung reflection ko na yung sarili kong mga mistakes, mga kapatid. And I saw that even despite of that all, mga kapatid, ay nandun ang ating Panginoon na nagmamahal sa akin. Nandun ang Panginoon na inabot niya pa rin yung kamay niya sa akin. So, He forgave me countless times, mga kapatid. There are a lot of mistakes, mga kapatid, and but still, God forgave me countless times. And after that, mga kapatid, I released it. And ayun, mga kapatid, na-feel ko na lighter talaga siya, mga kapatid. My heart is lighter, mga kapatid, and yun nga, mga kapatid, parang I was able na to have a wholesome relationship with God, mga kapatid, and I was able to connect with other people, mga kapatid. Hallelujah. Mga kapatid, we see them as broken, imperfect people like us. They are souls who need grace, just like you and me. So, doon po sa ating verse kanina, love your neighbor as thyself. Kahit ano man po sana yung, I know mahirap, mga kapatid, it takes time, it takes process, mga kapatid. But kahit ano man po sana yung ano man po yung offenses, ay ang ending point pa rin po ay mag-forgive tayo, mga kapatid. So it is not a weakness, but it is the most Christ-like things that we can do. So in the Bible, mga kapatid, si Jesus is our example. He called Zacchaeus down from the tree, not after he cleaned up his life, but noong nandun pa lang siya sa situation na siya pa rin ay isang corrupt tax collector. But still, God called him. Jesus touched the leper before the leper was even healed, mga kapatid. So kahit na may sakit pa rin yung leper, God still touched him. So that's the pattern we must follow. So let us model God's love
Let us choose to see them through the eyes of God who saw us at our worst. Amen. Let us model God's love. Let us choose to see them through the eyes of God who saw us at our worst. Not when we were fixed, but God loved us anyway, mga kapatid. So mga kapatid, yun lamang po para sa ating, para po dito sa exhortation na to, mga kapatid. May we always remember, mga kapatid, that forgiveness also is a form of love. Forgiveness is love, mga kapatid. And the same that we receive, mga kapatid, ay the same that we give to other people. All the glory belongs to God. Amen. Praise God. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. May pag-ibig pa ba kayo, mga kapatid? Amen. Praise God. Kung hindi pa kayo nasasaktan dyan sa katabi nyo, baka bukas or mamaya. Praise God. At darating yun, mga kapatid. Kaya nga, there were times, mga kapatid, whenever, syempre, we are in a ministry, we are serving the Lord, and we are serving people. May mga panahon, ako advance na ako mag-isip, parang, Lord, parang kung lalo na kapag pareho kayong introvert, and then, ang tawag na dito, sabi ko, Lord, parang, paano kapag nagkaroon kami ng away? Parang, sino ang unang lalapit? Sino ang unang papakuha? Natakot na ako, tapos pag nangyayari na, ala Lord, paano na gagawin ko? Pero salamat sa Panginoon ay kumikilos ang ating Panginoon. Kaya, it's going to be, it will come. It will come, mga kapatid, na there will be times masasaktan po tayo at sa hindi natin inaasahan na tao. Pero sa atin, ako, medyo maraming mga pagkakataon, inaasahan ko na baka mamaya, darating ang araw, at tawag nito, ako, meron akong mga prinsipyo sa buhay, meron tayong mga standard na sinusunod, and may mga hindi the same with other people that's going to be around us. So, iniisip ko na lang, baka masaktan na, magkakaroon kami na, paano namin ayusin? Okay lang pag si Pastor Wilbert kasi yung madali lang yung kausapin, siya yung lalapit, alam niya pag mali siya. Pero pag ibang klase ng personality, mga kapatid, parang ang hirap. Pero salamat sa ating Panginoon, all throughout naman ay naroon na ang Panginoon ko. Basta merong pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya siguro, yun yung isa sa mga ministry na hinahayaan tayo ng Panginoon that we fall short. Na tayo, makita natin sarili natin pagkakamali, makita natin sarili natin kakulangan, at doon natin makikita, mga kapatid, na tayo na iniibig ng ating Panginoon. So the same way that we ever sin, the same way din na ibibigay natin. And there was this song, mga kapatid, na ewan ko ba't lagi ko siyang, ewan ko ba't nag-resonate siya sa akin, pero it's a song na sinulat ng isang tatay, na sabi niya, I will heal for you. Pasensya, hirap magsalita. Nabunutan kasi kanina. Yeah. Sabi niya, I will heal for you, so you won't have to letting the cycles end with me. Breaking these chains, so that you will be free. I will heal for you, so you won't have to carrying, because there is a story for each scar. I leave it so that you won't know that part. So, sa mga, especially sa mga nauna sa amin, mga magulang namin, alam ko may mga naranasan kayo in your own family, hindi, struggling ang mga families, mga kapatid, dahil mga pera, mga trabaho, mga medyo magulo na klase ng pamilya. Pero sabi niya doon na ako, sa mga naranasan ko sa aking sariling pamilya, I will heal para hindi niyo ipapasa ko sa inyo na aking mga magiging anak, sabi niya ganun. Kaya sa atin, mga kapatid, there were times din, mga kapatid, na tawag ito, nag-isip ako kung ano yung maibibigay ko. So when it is in our life na maglingkod at magpagamit sa ating Panginoon, every time, mga kapatid, na meron tayong gagawin, mga kapatid, we think, ano yung maibibigay ko? And if there is unforgiveness, minsan yun yung maibibigay natin. So let's refuse, mga kapatid, na kung ano yung naranasan natin, yung ipapasa natin, but we will heal from what we have experienced, mga kapatid, so that maganda yung ipapasa natin sa ibang tao. Because what we believe, or ano yung ibinubuhay natin, yun yung maibibigay natin. Hindi lang ito yung kayamanan, mga kapatid, pero paano tayo namumuhay, yun yung maipapasa talaga natin, mga kapatid. Yun yung pinaka-influence ng ating buhay, yun yung pinaka-mensahe ng ating buhay, kung paano natin ipinapabuhay ang salita ng ating Panginoon. Dahil kapag may sakit ka, kahit na hindi mo sinasadya, nagagalit ka na, di ba? Kapag mainit yung ulo mo, hindi mo sinasadyang magalit sa katabi mo, sa anak mo, magagalit ka talaga.
Diba, mga kapatid? So, let's be healed, mga kapatid, by forgiving, mga kapatid. At alam ko sa tulong ng ating Panginoon, dahil sa binibigay ng ating Panginoon, dahil sabi ni Mr. Hazel, hindi natin ito bibigay na nagaling lang sa atin. Pero ito ibinibigay natin dahil meron din tayong natanggap mula sa ating Panginoon. Kaya it is possible because meron tayong tinatanggap mula sa ating Panginoon. I do believe lahat tayo meron tinatanggap sa ating Panginoon. Kaya if there are things, mga kapatid, na nahihirapan tayo, let's always fall down to the presence of the Lord, to the Word of the Lord. Kahit gaano man yung kasakit, gaano man yung kabigat, lagi dapat natin masubukan yung ating sarili sa paanan ng ating Panginoon. Dahil doon lang natin makukuha, mga kapatid, yung kagalingan na nagmumula sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya pala yun yung aking devotion kayo. Romans chapter 5. And if you would want an encouragement, pwede niyong basahin Romans chapter 5 in Amplified Version. Napakaganda, mga kapatid, ng salita ng ating Panginoon. While we were yet sinners, Christ died for us. Pero iba pa, marami pang mensahe doon, mga kapatid. Pero hindi ko na yung dadaanan, mga kapatid. At napakaganda, mga kapatid, na pagbulay-bulayan natin yung pag-ibig ng ating Panginoon. Dahil kung wala tayong makikita maganda sa ating buhay, mahirap magpatawad. Pero kapag meron kang makikita maganda, mga kapatid, ay madaling magpatawad. Kaya ano yung maganda sa ating buhay? Ang Panginoon. Yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagmamahal, the cross of Calvary, yung kanyang dugo, yung crown of thorns, yung ang dami, mga kapatid, na maganda na ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Praise God. Kaya doon tayo tumingin sa pag-ibig ng ating Panginoon and meron tayong maibibigay sa ibang tao. Hallelujah, tayo po ito ngayon, mga kapatid. Hallelujah. At namdamin natin ang mensahe ng ating Panginoon habang tayo lumalapit sa presensya ng ating Panginoon. And kapag gusto pa nating manalangin, let's continue to pray, mga kapatid, para sa iba nating mga kasama, sa ating family, for this church, mga kapatid, sa ating mga susunod na mga gawain, mga kapatid. Praise God. Let us take time to the presence of the Lord. Hallelujah. Tayo ba yung natin sa ating Panginoon?